Hey shippers, ang podcast na ito ay intended for entertainment purposes lamang. The views, opinions, and bardahan of the hosts and guests are their own. Statements may be subjective kaya have an open mind and heart sa pakikinig and in life. Anything shared within the episode are limited to the information acquired at the time of recording at maaari mabago ito by the time of listening. People change. We learn. Kaya listen with caution because we go all out with our opinions. Tara, sakay na and let's sail together in the open seas. At sa mga ulo ng mga nagbabagang baklita, Only Friends episodes 10 and 11, boing, flying from one couple to another, non-stop. Dangerous Romance episode 9 and 10, after ng Out of Town, Out of the House naman. I Feel Your Linger episode 9 and 10, Drag Run, isa pa lang by Bus Operation. Yan at marami pa iba dito sa ating Wave Weekly na title, Wave Weekly ng October 9, October 22, 2023. Kami ang inyong mga likod, ang mga baklita nagbabagang tangang bakla. Right. Ako si Shipper Cal. At ako naman si Shipper VP. Sobrang bilis. Hindi ko nasundan yung intro. The Shippers. The Shippers. The Shippers. The Shippers. The Shippers. Tapos sa una nating report. Panic eh. Para naman sa baklitang iba. Sobrang bilis baklitang iba na. Nagmamadali. Nakakaloka 2 linggo. Totoo ba? Hindi ako na-inform. Actually, nung tinitignan ko yung nag-login ako, diba, sa StreamYard. Sabi ko, bakit tidal wave? Bakit tidal wave? Nag-record naman recently. Pero hindi pala. Gagay recently mo, Although to be fair, naman, for the past 2 weeks naman, may mga na-release tayong episodes. Oo. Very good naman yun. To you guys. Diba? In fairness, may Andun ka sa isa, ano ba? Meron pa rin content. Oo. Andun ka sa isa, doon pa nga yung condom mo eh. Ay, oo nga. Umpisa pa lang, diba? Anyway, welcome to the show where we board the ship of love in all forms, sailing to the latest and greatest saves of the BLCs. So let's get shipping. Una nating nagbabagang baklita na hindi ko alam ba tayo nagmamadali. Kasi 2 oras na naman to, hindi tayo magmamadali. Oo nga. Alam mo dito sa Only Friends, ang dami namin nangyari. Tapos etong si Boeing, dami namin ginawa. Tapos gusto kong, sa dami na nangyari, ang pinakagusto ko lang sa 2 episode na to ay si Boeing and his alam body. Mo, gusto ko siya. Alam mo, as a yes. person. He's coming in like a wrecking ball and I just wanna be wrecked. Yun na nga. Hindi lang relationships pa lang ipaparek. Oo, siya talaga yung ay figuratively. Hindi, literally. Literally. The way he wrecks the lives of the people that he touches is just hot. Amazing. So toxic. Ang toxic. Pero kasi ang pogi niya, can I just say, hindi ko alam. Ito tayo eh. Sisilaw kayo sa oo nga eh. Porket pogi eh, hinahayaan na lang eh. Kaya sila nananalo. Hoy! And what about it? Sabi nila! What about it? Oh. And what about it? We let them win. I think si Boeing yung perfect na, alam mo yun, yung tao nga sobrang charming and he has everything. Kaya, you'll give him a pass. Oo, and aabusuhin niya yun. Sociopath. Aabusuhin niya. At hindi lang bibigyan niya ng pass. Hindi lang aabusuhin niya. Aabusuhin niya, not just the looks, pero aabusuhin niya yung history. Kasi he was part of the history. Right? Right. Pero alam mo talagang he's in it to win it. If he's not gonna get some, he wants to get something else. Diba? Na parang, okay, so hindi kita makukuha. Kunin ko kayong 2. Tama ba yun? Honestly, tas ewan ko na nakita niyo yung preview pero yun yung medyo love-hate ko si Boeing as a character sa story. Kasi parang, yung trajectory niya kasi, parang, aanuhin nga niya lahat ng couples, susulutin nga niya. Ugain. Lahat ng couples. Tapos parang, girl, bakit ending since 8 orgy? Alam mo, I'm game. Baka yung pala yung ending. Need only FUBUs. Ang lang,
ang reklamo ko lang, bakit kailangan ng isang Boeing para sirain yung mga couples when in fact the whole series capable yung mga mismong tao within those couples na sirain yung kanilang relasyon. So parang para siyang Pam. Na medyo last minute pinasok. Oo. Oo, hot naman siya at parang handang-handa siya makipagmumulan dahil sa pagka-plump ng kanyang lips. Girl, totoo naman. She was para prepared. siyang Kylie Jenner. Actually, di ba nga, parang, oy, Mond, meron kang eksena dito sa OnlyFriends. Ganun ho ba, Doc? Diba? Kain kagad ng anghang, ganun. And I think nga, tama ka doon na although hindi ko siya na-feel na super late versus dun sa Together, nung yung Pam ng Together. Parang it felt actually kinda okay, right? Or felt kinda right. Kasi, di ba dito naman na nagkaroon din talaga ng second chance si Forcebook, diba? Na okay, sige, bigyan kita ng second chance. And then, umeksena yung Boeing. Parang actually tama lang yung Yung timing. The pace of it felt right. Dahil, ang ganda ng ano niya. Ang ganda nung reasoning niya. Reasoning, diba? Nung parang ano niya, di ba parang nag-distraction na parang sinabi na akala natin si Force ang kukunin niya. Yung pala hindi. Oo, si Book. Tapos parang sabi niya parang, bakit ka magtitiis magsisettle? Oo, ba't ka magsisettle sa kanya? Na when there's someone better. Oo, someone better na deserve. Hindi mo deserve na maganon. Na maganon, kung ano man ang ginawa ni Top. Deserve mo ng someone like me. Ganun siya. Na mahilig sa plants. Charas. Na mahilig sa plants. So, totoo. Diba? Go, sorry. I think naman parang in the idea na bakit hindi each other na lang yung sinira nila. Kasi pinakita naman na somehow kaya nga. Pero hindi siya parang big risk. Okay naman sa akin kung isang couple lang yung sisirain niya. Pero nga kasi okay lang din siguro kung sirain nga niya yung tatlo. But yung nga kasi niya, parang ang bilis. Isang pitik. No, kasi ang isang pitik lang after kina-force, lipat kagad siya. Kasi alam niyang talo na siya eh. Yun na nga. Pero parang ang bilis mo, girl. Parang I can't keep up. Pero sige, go. Gets naman. Pero parang to me, he's the type na parang he's in it for a revenge. Pero parang may revenge plot siya. May revenge Oo. plot siya na actually di pa natin alam kung bakit. Baka feeling ko dahil masyado siyang na-set aside for the longest time. He's been pero revenge ba yung habol niya kay Sand? The good, I don't know, the good guy for the longest time. Oh, that's true. Oo nga naman. Kasi nga naman, di ba ex nga niya, iniwan nga niya si Siya nga siya yung nang iwan para eh. for top, Siya yung nang diba? iwan eh. Very good. Oo. Baka he's just really in it for the dick. I don't know. Maybe. And what about it? Same. Girly. Oo. And to be fair, sa episode 11, ito na yung lahat sila nag-boyfriendan. Diba? Lason, oo. Nag-boyfriendan, parang, okay. Sige na nga. Di kayo na lahat. Okay. Di dapat pala ang pinangalan na lang dito, Only Boyfriends. Only Lasunan. Rigodon. Only Rigodon. Ganun. Tama. Bumalik din sa dati. Actually, speaking of bumalik sa dati, pinaka na-disappoint ako kay Nick. Tama. Kasi, andun na siya eh. Parang, all that character development and for what? Oo, for nothing. Nakakainis all that kasi. Character development for, well, doon natin makikita na stupid siya. Or dick. Oo, but naalala niyo yung sa yung Japanese BL na I forget the title. Something Winter. Yung yung Sonata.
Hindi, yung nagka-amnesia yung isa, tapos ginagaslight, pinamanipulate nung isa. 51st Winters. Basta parang, oo, yun. Basta, Hindi, yung kinover din ba natin to? Oo, tapos yung starring yung problematic na na nandun din sa Me, My Husband and My Husband's Boyfriend. Kasi 'di ba yung ending kasi nung sinasabi kong BL, parang napakasama mong tao pero may ginawa rin akong isang masamang bagay kaya bagay tayo. Kasi very that yung nangyari kina Neo sa akin na kina Mark na, di ba sinabi niya na parang ang sama-sama mong tao pero ako rin masama. Masama kasi nga ni-record niya yung tapos parang for that quits na tayo, we love each other. Girl. And I love you kahit pupunta ka ng New York. Oo. At para sa iyo pagdadalawang isipan ko yung pag New York ko. Oo, diba? Okay. Yung New York niya. Ay, sabi niya, so boyfriends na ba tayo? Diba, boyfriends na tayo. Until mag-New York. New York lang naman yan. Cubao lang naman yun. Kaya, okay lang. Kaya mainit din doon. Charot. Malayo pa rin ang Cubao sa Bangkok. Charot. Di ka sure. Malay mo, nandyan lang pala talaga sila sa Quiapo nag-shoot. Doon lang pala. Sabay ng Batang Quiapo. Sa Riverbanks. Malay natin. But, alam mo, the kalat pa rin talaga of this show. Sobrang give it to In fairness, oo naman. Pero, I think it's true to its Rigodon feature. Which is, okay, sige, go for it. Nangyari naman yung Rigodon. Oo. But, yun nga, tama ka nga na parang, okay, may panibago na namang problem, which is kasi Boeing. But then again, I guess that's how it's really created to make it the most toxic BL there as toxic is. as possible. No? As it gets, right? Diba? Pero na-realize ko, ano yung magiging hawak niya kina Neo sa kina Mark kasi yung dick. Well, probably. Pero kasi kung yung preview nga nakita niyo, 'di ba, nasa bar na parang si Botton naman yung aanuhan niya. Pero alam naman nating lahat si Boston yung pinakamabilis bumigay, 'di ba? So yeah. Well, kung ibibigay naman niya, tatanggapin ko naman. Kaya nga, sino ba nagsabi na bawal nga tumanggi sa grasya? Oo nga. Oo, pag ibibigay yung grasya, you take and you receive. Oo, take and receive. Hoy! Really lalabas na ng Sunday, by the way. Naka-schedule. Oo. Where's my persona non grata? Pero yun nga. Pero tingnan natin kasi ultimate ng 11, di ba? Hanggang 12 lang to. Assuming, yes. I think it's an okay assumption bilang GMMTV naman yan. True. Pero so far, it's not bad. It's not bad. It's not We've bad. seen worse. Alam mo, pero baka ako lang yun bilang isang sex positive person. Taray. Pero parang hinahanapan ko na hindi ba nila ipopromote yung safe sex? I mean, it has crossed my mind since the beginning. Na parang okay, hindi ba nila, or baka doon sa hindi nila yan hidden agenda. Oo, kasi diba parang yung mga previews na previous sa BL, ano ba yun? May Gear Your Gone ba yun? Or, tama ba? May Gear Your Gone yun, diba? Yung may side couple. HIV testing. Oo, diba? So, parang, okay. At least yun, conscious. Ito parang, wala, bahala na. Go ka lang. Parang it's not part of it's not part of their narrative. It's not part of it, no? Baka lang it's just the conscious me looking for it. But then again, I think valid lang din hanapin for a show like Only Friends kasi nagtotoknakan nga sila dyan. Nang randomly in bars. Pero alam din naman natin na tanga lahat ng characters, so they're not exactly like
the best people to advocate responsibility. That's true though. Pero parang 'di ba like for Hindi naman, pwede ka example, maging makalat in your relationships, pero responsable Hindi, ka sa makalat, pero tanga responsible. sila. So, Pwede pa, at least parang, Well, man sa pag-ibig, like pero at least kapag true. Like for example, ma-bring up ko lang. Like for example sa Red, White and Blue Blue's Clues. Charay. Nung nag-ano sila, di ba? Nung nagtatnakan sila, may incidentals of like condoms at the side. oo. Di ba? Saan naman lang may mga ganun, na parang Yeah, may it could mga have done that. incidentals, oo, or like may mga silip of like safe sex, wala ganun. Just to ba? Wala promote ba it. kay Top? I haven't Nung- seen. Dapat I meron haven't at least seen. kay Top sa kay Mew no first Yun time. na nga, nila. diba? Kasi Kahit man lang yan eh. virgin si ano. Or wala man lang tips on how to, to linis. To do. Grabe, Yung mga medyo ganun. conversation yun. Aming tema Sorry net. Ibang ano pala. YouTube video pala dapat. Oo. Hindi pala. Tutorial. Wow. Charing lang. Yeah, Pero but Pero yun no, lang yun yun. naman. I agree. Dapat meron. At least mga At pahagi. least, diba, na mga incidentals. Yung mga ganun. Oo. Kasi pinag-uusapan din, napag-usapan na rin dito yung consent di ba? And like how Yes. na Oo. kahit na sobrang asshole ni Boston, hindi niya pinapwesa yung sarili niya sa mga tao. True. Diba? Kasi to me ha, the show is in public domain. Tari na public domain. Hindi pa, public na YouTube. platform Public pala. platform, sorry. May Public copyright pa rin platform siya. nga. Kaya nga. Yung public platform. Joke lang, itong VP, ginoke lang eh. Kaya nga. Okay, teacher. I'm sorry, teacher. Oh my God. Charing. Hindi, di ba? Parang nasa public platform siya. So, people, even underage, kasi dami naman di ba? Dami naman nag-cheat ng age nila sa online. Anyway, makakakita nun, and at this age and at this time, parang, or at this generation, parang you have to like be responsible no matter how toxic the storyline is. At least, diba? Lalang. Yeah. Kasi it will serve as a role model. Diba? I mean, that show na parang, kung gusto mo na medyo makalat, i-reco Kung mo yung... bakla ka, tapos gagawin mong role model yung anim na yan. Tanga ka. Tama. Diba? Oo, diba? Ikaw rin ang nag-lead sa kapamakan nung taong yon. Pero yun lang yung point ko na napansin. Malay natin, may 2 episodes pa sila para makabawi. At since nakikinig naman Isa, ate. Sorry, isa. Bobo sa math. Ikaw gumawa ng yung pang 13. Para lang may PSA. Oo. Purely for that. Yung episode 13 PSA lang siya na mahaba. Ang podcast na ito ay mga entertainment purposes. Yun ang kalagay. Anyway, tignan natin sa Friday kung kamusta nga to kasi Saturday. Tatapos na siya. Saturday pala, nga pala, Dangerous Romance pala yung Friday. Yun. Speaking of, ayun na nga, next na tayo. You're welcome. Dangerous Romance, episode 9 and 10, na after na Out of Town, Out of House naman. Wow. Alam mo, bakit Out of Town, Out of House? Kasi nag-out of town sila after malaman ng di ba? Tapos, ang pag-uwi nila, pinalayas yung kasi nga, yung sa Teggy Bells. Oo. But also, ang talaga nilang dalawa, ang strength ni Perth sa ni Chimon is, heavy drama. To me. In fairness. Like, nila. Forte. Yun talaga yung I don't know. Is it their strength? Sige. Kasi to me, it's balanced The comedic. Comedy, okay sila.
Oo, Pero medyo hindi mo okay sila sila sa comedy. rom-com. Hindi sila bagay dun sa parang Yun nga. Pag medyo, rom-com. Kailangan comedy / heavy drama siya. Yung oo, gano'n. walang in between, walang in between. Oo, Kasi yung, hindi siya rom-com. Tama. Oo. oo. Medyo Tama. laylay kasi sa akin yung yung nag-out of town sila. Oo. Kasi yun yung puro comedy, rom-com part eh. Diba like, medyo may basta parang lang siya for me in comparison to yung yung sumunod nga na episode kasi sobrang ang bibigat ng mga nangyari. But episode 9 felt like a filler ep. Yung out of town is yung naglaya siya. Kuno. Naglaya siya kuno. Oo. Naglaya siya kuno. Oo. Yes. Ang bagay sa rom-com is yung side couple. Hello, my gear your gown. Ay, oo. Girly, Ako sobrang na to, sila ang bagay sa Ako na to, rom-com. like sobrang, alam mo, ang galing nila dito. Like, Alam mo, for some reason, feeling ko, mali talaga yung My Gear Your Gone. It's too early. Feeling ko Oo. Kasi it had its peaks. saan banda? Pero hindi siya na-sustain. Gets ba? Yeah, like Parang, moments lang. or I guess hindi pa mature yung the way kasi si Win tama ba? Si Win ba yun? Win pa win, yeah. Si Win pa Win kasi magaling na siya umarte. Pero yung isa, sino yung isa? Joe Mapa. Si Jamapa. Si Mark Jamapa kasi Mapa. hindi pa nung My Gear Your Gown. Dito lang siya parang, okay, may potential naman pala na workshop naman pala si Kuya. Balik kasi ang shit din kasi nga ng tama ka nga ang shit din kasi ng material ng My Gear Your Gown. It had Totoo potential, naman. I guess. Again, Then after that, wala na. Oo pero nung ito na binigyan nila ng chance, sila na lang ulit. 'Di ba? Para pwede. Ang ganda Kasi na alam mo nakikita. ang funny kasi ni Win pa Win, siya kasi maliit, 'di ba? Tapos siya yung matapang. Alam mo yung mga chihuahua, tapos nakikipaglaban sa mga sa mga chow-chow. Ganun nakikita ko lagi pag sila yung nag-aaway dalawa. Oo, Sobrang kasi pag cute nagagalit nila. si Win pa Win, lagi siya nakatingin sa taas kasi nga ang liit. Oo, laki siya nakaganon. Oo nga. Parang talaga siya chihuahua. Talaga siya. Oo, sobrang funny. So, totoo. Sila nga yung rom-com. Wala ba sila dun sa So, obviously, hindi ko pinanood yung episode nyo, no? So, wala sila sa next showcase? Wala. Ay, side sila dun sa We Side Are. din sila dun sa We Are. Oo. Mukhang babangko sila sa pagiging side couple. Pero parang hindi side couple parang equal yung tatlo somehow. We'll see if we want to see next year. We'll see. But I guess more than just a side couple. But less than a main couple. Oo. Parang shared spotlight muna. More than a side couple, but less than a main couple. So, versa? So, versa sila? Alam mo, based sa acting nila, parang hindi masyado. Okay. Hindi pa, pero they're improving. And ang ganda na nabigyan sila ng opportunities. In fairness, kasi ang tagal na rin nila sa GMMTV. Parang Oo. Diba? Diba? Nagsimula tayo, andyan na sila. Oo. Wait, wala yung sa mga lovely writer. Naalala ko kamukha kasi ni Win pa Win yung si Up. Lisa Sense. Ha? Si Up. Si Up, oo. Hindi naman GMMTV. Hindi nga GMMTV, pero malay nyo, lumipat sila na hindi natin alam. Hindi sila yung mga lumipat. Iba. Ay, okay. Ano ba yan? Loyal sila. Well. Oh, wait, sorry. Ano nga ba to? Dangerous Romance. Ano nga ba ito pinapanood natin? Dangerous Romance. Yung danger pala, yung danger pala is yung kuya, si Saifa.
Actually, na in love kasi si Saifa dun sa Danger. Actually, ang dangerous romance, ito Romance ay Kuya. yung, oo. Na, Mm-mm. okay, so ano yung ano nyo? Ano yung feeling nyo na nangyari talaga? Kasi obviously, hindi naman talaga si Saifa yung Hindi. bumarel, diba? Pero ano yung nangyari talaga? What is the Nanakawan yung truth? relo. Ano, anong pangalan ng isa? Yung friend niyang pinasok niyang naging driver. Si Name. What's the name of the name? Si name sa lahat Si pa. Channeling. Parang feeling ko sinabi niya na okay, wala ka ng utang, barilin mo lang si daddy. Posible. Parang ewan ko, yun yung theory ko. Si Lola ang din theory actually ko theory is, Ano no? Diba? ang theory Si ko Lola. is, Go Kevin. yun yung task ni driver. Tapos nakita na lang niya na nakahandusay si Sir, napulot lang niya yung barrel. Pwede din. Daming teleserye na napapanood eh. Oo. Oo. Or binaril talaga ni Sir yung sarili niya. Siya pala, no? Oo. Siya ang Kasi villain. he doesn't want it anymore. He can't take it anymore. And he doesn't want to do this anymore. He doesn't want to be the reason why. And if he walks out the door, Tinuloy talaga. is the only reason why. Diba? So, ayun. Hindi. Ikaw, Alam mo Lai. kung sino yun? Alam niyo kung sino yun? Sino? Si Lola. This is my house, bitch. Bang, bang! Oo, Bang, bang. But, may theory din si Lola, di ba? Na parang mahal na mahal ni Saifa ang kapatid niya. So, Oo, parang, he wouldn't do that. hindi niya i-jeopardize ang ang kalagayan ng anak niya. Ay, anak niya, kapatid niya. Kapatid niya. Diba? Diba? Totoo naman, may point si Lola. Pero tawang-tawa ko doon yung anong tawag dito sa latest episode nung lumabas yung police. Sir, 'di ba? Kamusta na po yung kuya ko? Magka-holding hands silang ganun, 'di ba? Tapos ni Perth tsaka ni Silob. Tapos nung nalaman, inadmit niya na siya nang bumaril. Tapos biglang, kung wala ka na. Very that. Very that. Probinsyano. Na-inspire. With the slow-mo. Parang nga siya nasa ospital pa rin eh. Bakit ganun yung pagkamusta niya sa police? Parang Sir John? Oo. Kaya Sir John yan. Police yan hindi doktor. Oo. Loka Kamusta na po ako. siya? Sabi siguro nila, ay wala na tayong budget para lumipat pa sa kulungan. Meron dito sa may ospital. Meron dito sa may ospital na mukha namang Oo. Kahit yung kulungan, te. Kahit yung kulungan, parang yung sa may gate lang sa labas. Nilagyan lang. Yung may mga chicken wire lang. Pwede na yun. Mukha namang kulungan to. Pero in reality, nasa PGH sila. umikot ka lang na ganun. Yun na yun. Diba? Okay. Thank you. Oo. Pero yun lang, nahinaan lang ako sa possible reason ni Kanghan. Parang, okay, so umamin yung kuya niya. Yun naman, niniwala na tayo doon. Bibitawan mo na. Oo, diba? Well, I would understand kasi kasi tatay mo naman yun na barel. Bitian ko lang sa mga bumibitaw. Sa bagay. Anong problema mo sa mga bumibitaw? Siyempre, nadudulas ka kasi binatawan ka. Ay! Ano pa ba? Pag binitawan ka, di okay. Go. Diba? Go dun sa far away. Diba? Ayun, naalala ko, sobrang favorite ko. Dami ko kuda kasi ito lang naman talaga yung napanood ko. Sobrang favorite ko yung part na na, 'di ba, nagpakapokpok si Silom, 'di ba? Tapos
Hindi mo ba alam na dinrag ka? Actually, sobrang weakness ko yung mga Galing. ganon. Yung mga ganong eksena. Naalala ko sa My Husband's Lover. Sa Pinoy ha. My Husband's Lover. Naalala ko yung yung tawag dito na binugbog si Dennis Trillo. Tapos, kunwari, si Tom Rodriguez na, bakit mo ginawa yun, Keme? Para lang ba mapansin kita, Keme, ganun. Ganun din yung ginawa dito ni Perth, diba? Na parang, siya yung parang savior. Weakness ko yung mga ganun. So, nung iyak na talaga si Silo. Putang ina. Hindi ko kinaya. Natawa ko. Charing. Ang ganda na parang parang galing niya. Tapos binabatuhan na siya ng pera, tapos parang Oo, ang galing talaga. may baon siyang cash. Na soft-hearted. Soft-hearted! Ang ganda. Ang galing In niya. fairness, Ang galing talaga nila. Marte. Oh. Well. Pero kung ako yun, ay, sige, more! More money. Sayaw ka pa, no? Pa tawag doon? Magtutulog-tulugan pa ako. Gagano. Yes. Sa panga. Paano ulit pag tulugan? Wala, charing lang. Hi. Ayun. Ayun na. Okay. Ilan na ba to? Pang 10 na ba to? Pang 10 to, diba? So, may dalawa 9 pa. and 10. Dalawa, oo. Yes, oo. Yan. Okay, so next naman na natin, yung I Feel You Linger in the Air na may pa-drag brunch. Alam mo, sobrang ganda ako dito. Pa rin, like, grabe. in the running towards becoming, Best of 2023. Kasi, Galing eh. ang galing. Sobrang ang ganda nung yung drag brunch. Unahin na natin na kasi yung important and nag-cross naman between the two episodes. Akala ko talaga noong una, parang it will be about Kunyay nga and Jom na parang nagmamahalan kami and parang eto identity something identity kasi nga dinala si ate mong girl na nagsasayaw-sayaw siya. Tapos it was still about that. Pero biglang whoosh, parang ang daming kinonect na na bagay-bagay na na-link niya dun sa krimen na ginawa ni Robert, na may hand din si Tito, yung tatay ni Busabong. Oo. Busabong talaga. Pero yeah, ang galing nga kasi parang akala ko din magpi-plead lang si Jom or something. Tas mahal ko siya. Parang ganun lang. Hindi pala. Yung pala, may plano siya. Expose pala. By bus. Ganun. Kasi ganun yung kasi may pulis. May pulis na nag-aabang. kung kailan dadakpin yung mga suspect bandang dulo after the number. Oo. Tapos parang eto naman si Daddy. In fairness naman, hinintay niya matapos yung yung number ni ate girl. I love it. Ang ganda lang nung pag-shift na parang I'm trying to live my life the way I am. Sabay sinunog yung village na ganyan. Ang galing. Totoo. I mean, ewan ko kung nakita ba natin siya niluluto in the background? Hindi masyado eh. Pero biglang surprise, everything led to this. Ganon. Oo. Well, parang ako, suspension of of disbelief. Kasi parang convinced ako. Pero kung hihimayin natin right now, parang paano nga ba? Paano na naibigay ni Fong Keo yung information kay Ongpo and eventually balik eventually napaabot kina James and kina Joe. Oo, hindi pinakita. Pero alam nating hinahanap na niya saka konsyaba na sila ni Ongpong. So paano mo i-connect si Ongpong dun sa gay bar? Di i-Ongpong yung ganun.
May connect. Aray, naumpong ako. Ayoko na! May umpong na ako! OPP. Ay, wag kang gaya. Iuumpong ka niya sa tatay niya. Ang galing. Wala. Bukal siya. mamaya daw. Nagwa-warm up pa siya. Kailangan pa niya na Actually, may kodigo siya. Wala akong baon. Wala siya mabaon today. Pagod siya. Yun tayo. Yun lang talaga yung ambag ko pag wala ako napanood. Go. Girl. Asa na kayo? Yung umpong, Hindi ko na alam. Connection. Sorry. Oo, so parang may missing connection but like parang I didn't mind as much na hanapan ng something na magko-connect. Kasi happy ako the way things unloaded, kumbaga. Unraveled, oo. Unloaded. Di pa nga tapos to eh. Lalo na nung di ba, dinala si Umpong. Dinala si Umpong dun sa bahay ni Fongkeo na nandun si Mai. Tapos, surprise, buntis si Umpong. Oo, pero hindi pa kinonfirm. Out of ang tawag doon? Out of rape. Kasi nga rapist tong si Robert. But at least nga na huli na ng pulis. Totoo. Tas, whatever. Yes. Ngayon, yung obstacle na lang is mag-aaral sa ibang bansa si Kunyay. Oo, mag-New York din siya. New York, Cubao to study. Kasi nga, ang ganda nun pala, by the way, after nga nung confrontation, ang ganda nung pag-inom ni Mommy ng whiskey. Oo. It's very telling na I make the decisions now, ganun. Hindi naman, parang word. Parang more of we're equal kasi yung pag-inom ng whiskey it's something na ginagawa nga nung mga lalaki doon sa show like si Robert, si Tito, si Daddy. Tapos ngayon siya yung uminom doon sa whiskey na parang I am your equal and dapat naman talaga kasi nga hinahayaan lang niya si Daddy na gumawa ng decisions before. Also ang nun, speaking of, yung hinayaan lang niya si Daddy nga na i-engage kay Busabong tong si Kunyay, tas yung minameasure na ng damit for the engagement si Kunyay, tas parang si Mommy naman okay lang, wala. Oo, like parang walang rin wala nang expression sa mukha masyado na parang it's not like I disagree with your father na parang I'm sad for you, hindi pero parang hindi sundin mo to kasi lahat tayo sumusunod lang. Ang ganda. Ang galing. Basta, ang galing. Hindi ko alam. Nawawala-wala na si Jom. Oo, naging muna. Actually, kaya I think na-excite na si VP dahil naging muna yung isa. Dahil yun naman ang kink niya. Oo. Diba? Yun naman yung kink niya. So, ibigay natin yun sa kanya. Ibigay natin. I-give natin wholeheartedly. Sure. Pero yun, ang ganda lang din nung yung reveal nga na nawawala-wala na siya. Kaya excited now for next week. For this week. Tas last 2 episodes na lang din. Oo, ang galing nga kasi nga tinapos na nila lahat ng gusot dito sa sa past. So parang ready na siyang mag-jump back sa future if she can jump back to the future. Kasi nga kumumuna siya, 'di ba? Parang baka wala na. True. Ayun. So yun lang ang ating ano nga tawag dito? Nagbabagang baklita. Baka maumpong siya sa future.
Meron pa pala. Okay na? Pwede na? Yan. Pero yan ang ating mga baklita nagbabaga para sa linggong ito. Kaya kung meron kayong mga comments, reactions, and questions, I don't know, layag nyo lang yan on social at The Shippers PH on Twitter, Instagram, Facebook, and Threads. And at Shippers PH naman on TikTok. Yan. And Shipper Kevin, meron tayong mga question and answer kineso. Meron! Di tayo sure. Sino mas Yata. madaming Bob? Yun? Hindi. Tama ba? Dito sa Telegram. Ano sa TG? Mm-mm. Bakit puro porn yung nakikita ko? Wrong room. Iba yan. Wrong Wrong channel. GC. Wrong channel. Okay, sige. So, from March 2022. Sobrang tagal pala. From March 2022 pa pala to. Medyo, alin ang sure kang isi-sale for 2024? Kasi 7 lang yung nilagay namin, no? Dahil nga, yun lang naman yung kasya. Huwag kayong desisyon. Hindi naman kayo yung Spotify. So, ang mga sumagot ay, oh my God! Oh my God, ang dami. Ang dami sumagot ng ng gaya sa pelikula 2. Gago. Gago. Tsareng. Ang maraming sumagot ng ng Pluto, tsaka ng Neptune. Tsaka My Love Mix Up. Kabog. Ano yung My Love Mix Up? Yung My Love Mix kita. Up na. Hatsukoy. Kaya nga na Thailand. Gemfort. Oo. Na Chinese. Hindi, Tagalog. Usap. Tagalog kasi Gulo ka nanggaling nga usap. dito si Fourth eh. So, ano yung story ng Pluto? Yung may planet. Akala ko yung aso ni Hindi. yung aso ni Mickey Mouse. Oo. Hindi. Tapos amo din si Goofy. Kaya minsan sabi niya, hewan ko. Daming dala. Diba? Oh my God. It's amazing. Kaya aabot ng 2 oras ko ang mga pinagagawa natin. O, meron pa isa pa. Okay. 2 pala yun. Kasi nga 2 linggo, diba? Ano ang bet mong pasalubong? Kasi ito yung mga panahon na diba? Na namigay ng pasalubong si Shipper VP. O, dapat bigyan mo sila nito ha. Okay, first, the choices are yung honey lemon kineso, yung seaweed snack, yung life-changing lace, or yung inhaler. I think yung sagot dito dapat yung Vicks inhaler. Oo nga. Ang marami sumagot nung life-changing na lace. Alam mo, life-changing nga ba siya? Kasi yun yung lasang diba? Lasang To me, pledge. Yun Pledge yung lasang air freshener. Grabe Oo. kayo. Ang sarap kayo. Oo. So, sige, sa susunod, bibigyan kayo ni VP. Yun yung ibebenta namin. Pag Oo. ulit, nag-sticker con si Shipperay. Pag pumunta kayo sa booth namin, akala mo naman na andun tayo, andun ako. Tama yan. Diba? Pag pumunta kayo dun sa booth ni Shipperay, makikita nyo dun yung lace. Pero, original lang yung lace na nakalagay. Kasi, hindi kayo pupunta ng Thailand, no? Huwag nga kayo. Wala. Oo. Hirap bilhin mo. Oo, hirap bilhin doon. Pero try nyo guys. I mean, kung pupunta kayo ng Thailand, dun sa mga portside reporter natin, di ba? Kung pupunta kayo ng Thailand, i-unload natin yan. Bumili kayo maraming lace. Tapos, gawa tayo episode. Oo. May nandohan. Tingnan natin Why kung not? mag-change yung life ninyo. Oo. Diba? Kung hindi mag-change yung life nyo, well, isisi nyo yan sa amin. O, sa amin na, para sa hindi akin. naman puro kay VP. Oo. Hindi, Share. inclusive tayo dito. So, oo, Yes. shared yung downfall, shared Wow. din the success. 'Di ba? Ah. Kaya naman ituloy na natin sa mga baklitang iba. So, sumagot pa kayo ha, para naman meron kami engagement, meron kami ma-report. Kasi kami lang naman yung sumagot niyan. Akala nyo ba kayo yun?
Kami rin naman yung nag-click Meron pa raw nun. isa. Meron pa raw May isa. isa pa ba? Oh my God. Oo. Ilan ba to? Isang tanong. Isang sagot. Ayan. Meron pa daw. Ano mga reaction mo sa Up and Above GMMTV 2024? Okay lang. Ako pala yung sumagot. Okay lang naman. It's up there and above the rest. Sige. Up, hooray! Girly. Okay. May sumagot si, oo nga eh. Yung sipon ko yung nasingot ko. Alam, feeling ko may COVID talaga ako. Wala akong pang-amoy eh. For the past 2 days. Yun pala yun. For the past 2 days, wala akong maamoy. My God. Oo. As in, so annoying. Anyway, so si Shipper Cloudy, ang sabi niya, honestly, I can only choose a few TV shows I can enjoy and it all depends on my taste. Alam mo tama kasi 'di ba minsan may mga shows kagaya nga tayo may mga shows tayo na hindi pinapanood. Ako lang 'yon, dalawa lang pinapanood ko. And at the end of the day, I go for stories. Alam mo, true. Kasi 'di ba pag may interesting story, like mga patay-patay, kaya naman 'di ba si VP gusto niya yung mga ganun. Kasi yun yung kink niya. So, I agree. Kung ano yung kink nyo. Chipper Cloudy. Hindi pala stories. Kung ano palang kink. Oo. Kung ano yung story, diba, that you really find interesting, go for it. Diba? Why Saan ang not? bias mo? Ganyan. Tapos, para kung pangit yung story, it's on you. Hindi na sa amin yun, Shipper Cloudy, ha? Pero, diba, dadamayan ka namin. Kung ano yung mga ipapanoorin mo, sabihin mo sa amin, panoorin din natin yan. Sabi naman ni Tako, Takumi Hari Hoto. Takumi Hari Hoto. Ganun dapat. Ang take-away ko, andito pa ba ako o wala na ako internet? Andiyan ka pa. Ang take-away ko lang sa showcase ay may pangatlo palang kambal sina AJ. AJ at JJ. Alam mo, hindi rin ako magtataka. Girly. Ang pangalan, P. Dami pala sila. Pero alam mo, hindi rin ako magtataka. Kasi sobrang dami naman nila talagang nilabasang shows. Malay ba natin kung sino yun, diba? Malay ba natin kung si AJ yun, o si JJ yun, or si BJ yun, or si CJ yun. Diba? Or si DJ. or si EJ. Or si EJ, diba? Falcon, Kimi, diba? So, game. Alam nyo, guys, maraming salamat sa pagsagot. At aantabayan na namin kung ano yung mga papanoorin nyo para hindi na namin papanoorin. Report na lang. Tinamad. Char. Diba? Uy, maraming salamat ha. I mean, at least very supportive kayo. Thank you sa pagsagot. Meron pa ba, VP? Baka naman call out mo pa ako. Okay na, okay. Okay, down to our baklitang iba, My Personal Weatherman Episode 8, Back to Square One. So ano ang silbi ng lahat? Wala, para lang masayang yung oras mo. Kiseki, Episode 10. Pero bakit episodes? Episode 10. Sorry Episodes 10. Sige, yun nakalagay eh. Marami kasi. Episodes 10. Amnesia ng isa sa main couple, magaling na or peke lang ata. Ay, Tony Gonzaga ang peg. I Can't Reach You, Episode 3. Pagmamahal ni cool guy sa best friend, nangangamoy, shiitake, mushroom? Bakit shiitake? Sige. Bon Appetit, Episodes 5, 6, 7, 8. My goose baby, tapos na, good riddance. What did you eat yesterday? Episode 2 and 3 ng Season 2, Jogging Date, and Ahimas Rehas Halloween Party. Ay, interesting. If it's with you, then it's with you. It's not with me. Episodes 2 and 3. Nawala ba ako? Or andito pa rin? Slide. Okay.
Ang bait niya sa akin. Mahal ko na siya. Okay, yun yung sa if it's you. If it's with you. Bump Up Business episodes 1 and 2. Mukhang mabilis mababump off. Deserve. Boys like girls and boys. Episode 1. Taiwan version ng Hisman o Sparks Camp. Oh my God, gusto ko to. Sige. Ganda. Promise. Tsaka, Ulala. totoo. Mm-mm. Totoo. Ganda. Saan itong papanood? Meron na nung episode 1 sa YouTube, in-upload ng Gaga Ulala sa YouTube. Okay. Legally. Okay. Galing. Bilis sumagot. Miss International Yarn. Yeah, Diba? kaso pang third runner-up lang. I know. She doesn't deserve it. Gossip Girls. Nanon fans. Nagpadala ng kung anek-anek sa Gym MTV. Bakit pa kayo nagpapadala? Huy! Kasi busy sila. Kayo naman. 'Di ba? Busy sila with other stuff. First at Lok June. Sino si Lok June? Look dyan, yung babae sa Only Friends. Yung laging galit. Cute yun. Cute si ate girl. Nadawit sa isang issue sa pagiging tone deaf. Baka naman hindi nila narinig ano yung tono kung do, re, mi, di ba? Sige, pag-usapan natin yan. Paano tone deaf? Paano na tone deaf? Hindi, kasi yung video sinend ko sa group chat na parang may friendship kineso sa YouTube for promo ng Only Friends. Tapos, what I wanna say to this person na mabubunot niya, nabunot niya yung character ni First, anong pangalan? San. Yun, tapos sabi niya, ang gusto kong sabihin ay, wag ka nang kumanta ng wala sa tono. Tama naman. Is she lying? Oo. Facts only. Saka pa joke yun. The character, diba? Tapos parang binuli siya sa Twitter ng mga fans ng First Cow or ni First particularly na daw, na bakit daw ganun, ganyan, parang nakaka-hurt daw yun ng feelings and whatnot. Bakit to Ika nga nila, truth hurts. I mean, exact. I mean, hindi sa hindi sa pang dudut-dut, pero totoo, 'di ba? Yun naman din talaga yung mga in-issue natin ng mga first few episodes. Na parang, bakit siya pa yung singer? Balikan niyo yung episode 1, pakinggan niyo yung kanta ni First. Tapos, Oo. Sige, then sabihin niyo sa amin kung kami yung tone deaf. Well. Diba? I mean, facts are facts. Saka sinabi yun ni Look dyan in like the spirit of fun. Jokingly. Oo. Saka depende naman ang magmamatter dyan kung paano tinake ni First yung Oo. Did he took it? Did he taken it? Did he took it? Take it? Actually, wala pa akong balita. Alam ko lang nag-apologize na si Look dyan sa Twitter. Tapos nag-reply lang na emoji si First. So, walang statement. Hindi mo kasi nila kailangan gawan pa ng statement yun. Diyos ko naman. Hindi na kailangan palakihin. Oo. Well. Sabi kita small things. Oo. All the small. Ayun. Tapos yung sa Nanon naman, yung mga fans ng Nanon, di ba nag-showcase? Nakakaloka yan. Nakakaloka. After nun, nagpadala sila ng mga truck na may mga signages na Nanon only, give Nanon back, mga ganon. Bakit? Kasi wala silang show together. Oo. Wala silang show together, tapos si binigyan ng bagong BL na iba yung iba yung partner. Baka it's time. I mean, for them to explore other, diba? Okay, I get it. I mean, the fans are solid. Go. Gale. Diba? Dun sa Far Away. Pero, was it like a protest? No naman. It was just an expression of expression. Kasi talaga diba, nakabalanda lang sila dun sa sa driveway. Ang daming truck yun. Hindi siya hindi siya putyo-putyong fan something. Like, talagang nag-arty na sila ng truck para
to clog. Baka naman Oo. lang talaga. It's their way of expressing their dismay. Dismay, this Pero June, grabe. this July, 'di ba? On on the showcase. But then again, we cannot Wala eh. invalidate the feelings, 'di ba? Oo. But what we can always say is, let's give them a chance to spread their wings and fly. And fly. Yun lang naman ang aking point of vista. Diba? Oo. Agree Tsaka, naman ako. kung wala silang show together, try natin next year. Baka meron na. Huwag yung reklamo ka ba? Diba? Tsaka may Agad-agad mga shows eh. naman na wala sa show, na wala sa showcase, then bigla nagkaroon. May mga ganun, 'di ba? Meron pa nga, nasa showcase pa rin ng 2022, hindi pa natin alam kung magtutuloy eh. 'Di ba? May mga ganun. So, Mm-mm. who knows? God knows. Who And God does? knows who does not pay. Girly. Alam mo, kahit na kino-COVID ako, Align. Something. witty pa rin talaga. One brain cell for all of us. Oo. Oo. So yun, ang daming ng ano. Alam mo, i-ano natin to, ang tawag dito, what's that? Speedrun? Oo, i-lightning round mo na to. Lightning round, oo. Ano yung una? May person na episode 8, back square run. Saan sabihin ng lahat? Wala. Walang sabihin lahat. Bumalik sila dun sa ano nila, estado nila nung first episode na medyo kink nila na may sub and dom na ngayon lang nila uli actually na nagawa. But basically, bumalik lang, literally, talaga bumalik lang sila dun sa ano nila. Arrangement nila nung first episode na parang they're 10% more honest and more forthright sa sa pag-communicate. But still parang what's that? So may nakakatuwa bang nangyari? Wala at all. Sobrang the fuck is this? Actually, may nakalimutan akong idagdag sa natin. Lineup natin. Isama ko na right now. Kasi after nitong my personal weatherman, ang pumalit is One Room Angel. Oo nga. Ang ganda-ganda niya. Like, ang ganda nung start na baka nga pabor din to kay VP kasi na Teggy Bells yung isang na Teggy Bells yung isa sa main couple. Tapos akala niya patay na siya. Tapos pagkagising niya parang nanggaling pa siya sa hospital kasi parang treated na yung wounds niya na supposedly cause of death niya. Tapos pag uwi niya dun sa sa apartment niya, meron na siyang angel na kasama. Tapos parang ba't siya nandyan? Nagka-amnesia siya. May amnesia yung angel. Tapos parang hindi niya alam ba't siya nandun. Tapos parang yun, they're trying to figure out kung anong purpose ni Angel, and si Kuya figure out ba't pa siya buhay. Parang ganun. Tapos parang may nag-telegram. Sa GC pala yun. Sorry. Tapos yun, ang ganda ng pag-arte for me. Ang ganda ng dynamic ng dalawa kasi parang yung Angel, napaka-mean niya. Ano ba yan, dumi dito? Parang gano'n. Parang brutally honest siya. Ang dumi dito. Tapos parang nung natutulog sila, magkatabi sila sa futon. Sabi ni Kuya, tabi mo yung wings mo. Tapos sabi niya, ayoko itabi kasi madumi dun sa kabilang side. Tapos, meron siyang wings talaga. Like, parang wings na prop. Tapos, parang siyang napaka-stiff niya the whole time. Pero, nung gumalaw siya, actually, ang ganda. Ganda ng movement. Kasi parang smooth. So, hindi ko alam kung paano nila i-keep up yan, yung wings ni Kuya, lalo na pag umabot sa shantutan. Kasi di ba parang makikita may strap on. Di ba? Paano? Di ba? Malag nakaka-curious. Kasi ang nangyayari so far, kapag medyo depressed si Kuya Bida, parang nagfo-fall off yung feathers ng wings, ganyan. Tapos kapag medyo positive yung attitude ni Kuya, parang mas nabubuhay yung wings niya. So,
Yun. So, hindi siya makalipad pala. Hindi makalipad si Angel kasi nga, depressed si Kuya. Kuya na no will to live. Yun yung premise. Parang wala na siyang will to live. Tapos yung manager niya na parang nakita na nga niyang duguan sa eskinita yung si Kuya. Parang sabi, ano ba yan? Pinahirapan pa ako. Papareporting pa ako sa pulis. Parang ganun. Oh, wow. Gago, na ano pa siya, na agrabyado pa siya. Sorry na. Oo. Tapos, Sorry na. Agrabyado nung gumaling siya, parang, ano ba yan? Daming problema. Ano ka na? Sisante ka na. Parang ganun. Ganun lang. Tapos, wala na. But like, sobrang na-excite ako dito for some reason. Kasi sobrang kakaiba niya. Actually, interesting. Oo. And compared to sa My Personal Weatherman, yung pilot nito is very, okay. Very okay. Oo. So anyway, next. Ikaw to lahat eh. Oo nga eh. May isa nagka-amnesia, tapos yung isa pala, parang either magaling na, yung goon, magaling na sa amnesia or hindi. Kasi parang yung si Kid, parang nakapagpatayo na siya ng bakery. Kasi is siyang Becky. So, bakery. Kasi nga, di na siya magme-med school kasi nga, meron na siyang short-term memory loss. Parang ganun. So, at least daw nakaka-follow siya ng recipes na ginagawa niya. So, yun. Magawa siya ng cake, ganyan. Tapos, nakita na niya yung chihuahuas niya. Tapos, parang hindi siya pinapansin. Implying na baka may amnesia pa siya, ganon. Tapos si kuya mo parang na siya, lost na parang, oh my God, andyan siya, mahal ko pa rin siya, ganyan. Tapos nagkasulubong sila sa isang building. Tapos pagpasok ni na Kuya Gun sa elevator, kasama niya si Kuya doon sa History 4. Sabi ni Kuya ng History 4, sabi niya, oh, sure ka bang hindi mo pa aminin, parang ganon. Nakatagal ka naman na hindi mo siya pinapansin ng 30 seconds. Parang ganon. So, parang ganon yung nangyari sa buong episode. Tinutulak-tulak ni Kuya History 4 si Gun na magtapat na dun sa sa guy. Kasi nga, obvious naman na mahal pa siya. Ito naman si Kuya, ayaw pa niyang umamin kasi parang sabi niya, maganda na yung relationship. Hindi, maganda na yung kalagayan nila. Oo, yung kalagayan nila ngayon kasi hindi na siya mapapahamak. Parang ganon. So, we'll see kung ano mangyayari. Anyway, next. Hot yung side couple, pero ayoko na ikwento. Basta hot sila. Anyway. Panoorin nyo na lang. Find out for yourself. Find out for yourself. Oo. Ano to? Spoon feeding? Charot. I can't reach you na nakakuha na ako ng may nagkwento na mas maayos na subs. Ang ganda. Actually lahat ay i-advise. Ko na lahat ng Japanese BLs na meron right now. Like, panoorin nyo kasi sobrang layagable. Actually, lahat sila. Dahil yung If It With You yung pinapanood ko, in fairness. Itong I Can't Reach You, parang si best friend kasi nga, di ba, si cool guy, sobrang in love na siya dun sa best friend niya. Sa best friend niyang syusyunga-syunga sa mga nangyayari sa paligid niya. Tapos parang may nakakahalatang isang bakla. Isang bakla nakakahalata. Okay. Parang blondie na meron siyang hair clip dito. Nakakahalata. Tapos parang sinabi niya, She's a Barbie. Tapos parang yung kapatid ni cool guy, saka siya, inaano na niya si cool guy, ina-advise na nila si cool guy na parang, magtapat ka na kasi mahihirapan ka talaga kung kikimkimin mo lang sa sarili mo. So ganun, di inuuna sinabi ni kuya, fairy gay mother, sabi niya, alam mo, yung pagmamahal mo sa kanya, nangangamoy. Basically, ganun sinabi. Parang shiitake. Parang ganun. Ganun talaga yung sinabi, parang shiitake. Di ba medyo matapang yung amoy ng shiitake? Oo. So, aroma niya. Oo, ganun daw ka-obvious si kuya. Tapos in fairness din naman kasi kay kuya, ang galing niyang magmata-mata acting na in love kay sa best friend niya. Tapos yun, so sobrang
bet ko yung nangyari na, alam mo yung mga misunderstandings na na kayang idaan sa proper communication. Ito, yung misunderstanding nila was made in such a way na hindi siya masosolve agad-agad with proper communication. Kasi ang daming nangyari. Basta, panoorin nyo na lang. Hindi ko kayo sa spoon feed. Again, charot. Basta ang ganda. Ganda ng mga Tapos sobrang ganda. Gustong-gusto ko dito yung visual cues na kapag kinikilig yung isa. Kasi nagkakaroon ng bokeh. Nagkakaroon lang ng bokeh mag-ano lang dyan sa screen mo. Tapos, tililing ganun. Tililing talaga. Kasi may tililing si Kuya. Basta ang ganda. Ang ganda ng ganda ng visuals ng na effects kahit na subtle lang talaga. Okay, next. May next? Ayun. Bon appetit. Ay, next. Tapos na. Hindi ko siya Pero natapos ang galing ni Shipper Ray, no? Dami niya napapanood. Actually, hindi ko na pinanood yung 8 kasi parang I hate it. I've had it officially. Sobrang inano ko na siya. Akala ko nilubog mo na siya. Oo, nilubog ko na pala siya. Akala ko napanood ko na 8, hindi pa pala. Kasi wala pa resolution sa nangyari sa kanila. Basta ang daming sumingit pa yung ex ni ni Cook. Tapos parang basta nainis ako na basta. Kaya episode 2 binatawan ko na siya. Sobrang nakaka-disappoint ang Korea. Charot. Lately, oo. Kasi walang maayos na na BL. Speaking of, yung susunod, yung Bump Up Business. Sino ba yung susunod? Oo. Yung Bump Up Business na yung cast ay yung boy band na only one of. Korean to, di ba? Oo, Korean. Korean to? Oo, Korean. Na basta idol, ganyan. Tapos parang business plan lang yung gawin silang love team. Parang duo na na act na very much into each other. So parang yun yung ima-market sila as a couple, parang ganun. Pero oo, yung ako kasi parang na-disappoint ako sa prod kasi ang gaganda ng mga production ng mga music videos nila kung saan malala ang queerbaiting. Tapos pagdating dito sa series, parang baka yun lang yung kinaya. Oo, tapos parang yung acting nila is very mid. Kimi lang. Oo. Mid, such a Gen Z term for you to say. Alin? Mid. But it is mid. Oo. Yes. Because I'm on Gen Z. Yun yung diba? Yun yung movie ni Jennifer Lopez tsaka ni Ray Fiennes. Mid in Manhattan. Mid in Manhattan. Yan yung yung movie ni Donna Cruz, Regine saka ni Mikey, Doremi. Sobrang tanda. I love it na sobrang tanda niya. Na sobrang age appropriate para kay Ray. Sobrang funny nung actually yun yung nagpatawa sa akin. Dahil di ko alam yon. At kay Ray talaga manggagaling yon. Saan talaga? Yes, I can fly. I can fly. I can reach. And touch the skin. The heavens above. I can write. Right. What is wrong? I can sing every song. How that? Okay. Oo. So, papanoorin ko pa rin yung episodes 3 and 4 at least. Kasi it's a choice. It's a choice. Oo. Ako tatry kong simulan because I'm interested. Kasi ako, sobrang bilib ako sa kanila as a boy band. Kasi nga, sila yung may pinaka-explicit na baklaan sa mga music video nila. So,
Ayun, anyway, next. Ano na? What did you eat yesterday? Ayan. I can eat, I can love. Kasi Bakit di mas Um, rehas? kasi Di ba yung theme? nag-Halloween party sila. Tapos, nag-Halloween party sila. Tapos, kasama nila yung isa pang couple, si Wataru, saka yung naging client ni Shiro. Tapos parang nung pahaging lang natanong lang, paano nga ba kayo nagkakilala? Tapos sabi nung isa, Oo. naging tutor ko kasi si Wataru. Ay, naging tutor. Tutor siya. Oo, naging tutor siya ni Wataru nung nung high school. Tapos parang silang dalawa, nanlaki yung mata. High school? Oo, tapos parang, Chuti lang naman. pero kasi, high school yung isa off age na. So, talagang nanlaki yung mata Malaki nung pala yung age difference. Oo, malaki yung age difference. Lalo kung makita mo silang dalawa. Tapos sabay biglang kabig si kuya, sabi niya, uy, wala, hindi ko siya ginalaw, no? Parang ganun. Parang nagkita na lang kami later on, no? Off age na siya. And I'm like, okay. Doon lang talaga sila nagkakilala lang. Oo, parang gano'n. Tas parang, sa episodes na 'to, nagluto is 'yun si kuya saka si hairstylist nagluto kasi mag-isa lang siya. Tapos ang weird nagkaroon kasi ng moment na sinamahan ni Shiro yung parents niya dun sa isang crematorium. Kasi bumili sila ng parang plot. Hindi, sorry. Anong tawag dun sa columbarium? Hindi plot eh. Plot yung sa cemetery, Unit? diba? Hindi ko sure. I guess parang ganun, parang unit. 2-bedroom. 2-bedroom loft. Apartment! Slot! Slot. I don't know. Oo. Tapos, ewan ko lang kung naalala nyo, basta medyo hindi naging maganda yung relationship kasi ni yung boyfriend doon sa parents ni Shiro, or at least particularly doon sa mother. So parang parang tinanggap na lang ni hairstylist na parang sabi niya parang alam mo, okay lang kahit na hindi siya pabor sa akin, or kung kahit na ayaw niya sa akin, at least tayo dito sa bahay, parang ganun. Okay yung relasyon natin. Relasyon? Oo, relasyon. Kabet. Tapos Ganda. tapos dinagdag na lang ni Shiro, sabi niya are you packing my house? Charot. sabi niya parang inalok ni mommy sa atin na isama tayo dun sa unit. Kasi pwede daw up to 5 people. Well, 5 urns, I guess. 5 urns, dadagdagan na lang ng bayad. Tas parang nagulat si hairstylist kasi parang hindi ako ganun ka-familiar sa burial custom sa Japan, pero parang they do it by family. So parang ini-imply na at the very least sa afterlife magkakasama sila kahit na hindi sila on good terms ngayong buhay sila, parang ganun. So yun. In fairness, sobrang improvement from the last season kasi parang mas may skinship nga sila, mas naghaharutan, mas very coupley ang ginagawa nila now than nung first season. Maybe because ang dami na rin kasing BL na nagdaan in between the two seasons. Actually, interested din akong simulan to. Hahabol ako. Alam mo, go, kasi parang wala nga rin naman masyadong tatandaan from the previous seasons. Kasi very slice of life. Very light lang din yung mga topics. Tapos so kahit hindi ko siya mapanood yung first season, carry lang? Napanood mo na eh. Tanga. Tanga ka. Hindi lahat. Ay, hindi ba?
Nasa Oo. Netflix. Pero kasi yun nga, very slice of life lang. Siguro kung gusto mo catch up, pwede mo siyang Catch. i-times Sige. 2. Oo. Tapos ang galing yan kasi kung magbe-binge ka, season 1 and then continue mo sa season 2, siguro mas mapapansin mo yung difference ng dynamic nila as a couple. Oo, so yun. So, may assignment ka. Charis. Pero yun, balita mo sa amin. Soon. But like, yun na nga, again, at this moment in time, sobrang layag ang mga Japanese BLs. Kasi meron pa, Deserve. Japanese yung next. Oo. Lalo na to, ang ganda nito, in fairness. Ang ganda niya. Like, Wow. it's just so picturesque and ang simple-simple ng kwento. Ang Like, simple-simple very ng kwento. But like, breaking on the yung heavier, innocence. Ganun. medyo on the heavier side siya compared dun sa sa I Can't Reach You. Kasi, sobrang nakaka-relate ako kay Koya. Kasi he's very effeminate. Tapos parang, ginagamit niya yung humor to mask his insecurities. To deflect, oo. Pero kasi, medyo, ma-differentiate ko sarili ko sa kanya. Kasi siya, nagiging, yung humor, ginagamit lang niya talaga to deflect. So, parang mapapansin mo na kapag nag-joke siya, ibig sabihin may dinedeflect siya. Kasi hindi siya funny the whole time, di ba? Parang ganon. Hindi siya nag-joke the whole time. Ako kasi, joke ng joke. Kahit anong mangyari. Tingnan mo nga tayo dito, di ba? Humorous True. tao, ganun. Oo, so parang hindi mo malalaman kung kailan ako nagdi-deflect ng insecurities ko or something. Pero ang ganda nun. Ang ganda. Actually, like, sobrang late na rin. Parang aamin ako, bakla ako, joke, parang gano'n. Gusto kita, joke, mga gano'n. Tsupain kita, joke, mga gano'n. Tama. Mga gano'n. But like, ano pang masasabi mo, VP, sa napanood mo? Actually, ako, nagandahan lang ako na super simple niya. Na, okay, ang ganda ng characterization na very outgoing, tanggap niya na bakla siya, and very out there. Although yun nga, minsan nagde-deflect siya. But like, it's still discovery nung nararamdaman niya. Ang ganda lang nung parts na parang napapatigil siya na shit, gusto ko siya. But at the same time, hindi familiar yung feeling. Sobrang bago sa kanya yon. And then lagi nga na Yun lang, ang ganda lang. And yun nga, di ba parang, I think medyo common yun to us gays na parang maambunan lang ng affection. Sobrang mahal na. Oo, and maraming ganung moments si Ate Girl na na parang iniisip niya na parang mabait ba siya dahil gusto niya ako o mabait siya kasi Lang mabait siya. talaga siyang tao. Oo. Sa maraming ganung moments si Bebe Girl. I-like na lang yung story sa Instagram. Iniisip na niya yung kasal eh. I don't think si Bebe Girl yan. VP sino yan? Ganong level, I mean. But also yung third episode reminded me so much of yung our dining table, but like high school. Yung pagkain nila together. Oo, in-invite siya kumain with the family nung isa, tas parang natutuwa siya kasi nakakwento na siya sa family, parang ganun. Tas parang pinapakain siya talaga. Like, ang ganda. Medyo naiyak ako no moment na yun. Yung parang kada isa sa kanila, sa family, nagbibigay ng something dun sa bowl ni Ate Girl. Parang, kain ka. May ganun. Cute nun. Parang yun din, part siya of the family, ganun. Which she hasn't experienced daw kasi she grew up nga na mag-isa lang. Basically, kasi nagtatrabaho the parents, gano'n. Sanay siya mag-isa. Oo, but like sobrang ganda. Ang ganda lang ng lahat. Ang ganda. It's giving our dining table, it's giving Kieta Hatsukoy habang nagtututor sila, di ba? Saka yung sa dad, yung sa altar nung dad. Oo. Na-touch ako doon. Then, super. That's it's poetic without trying too hard. Ang ganda.
Actually, oo. Tapos, yung ending na tong episode 3, parang, hindi na napigilan. Umamin na siya. Sabi, gusto kita. Tapos bilang, hindi siya walk out eh. Run out. Run She, out. Run away. run away. She ran away with me Mm. by Carly Rae Jepsen. Tanana. Oo, yun yung tumatakbo siya. Okay, next. Sobrang ganda nito. Again, Japanese BL Supremacy. Totoo. Ayan, last na. Yung bago ng Taiwan. Taiwan, di ba? Oo. Oo. Very Hisman ang format. Ayun, Mm-mm. sabi. Very Hisman ang format. Very man. Although wala pa ako masabi kasi hindi ko pa sila super kilala sa episode 1. Oh, Parang, bet ko kaya si Neo saka si Gino. So ano siya? Ganun din? 6 lang sila. So parang at least parang at least medyo yung focus mo hindi mahahati sa maraming parts, but also kung 6 lang kayo tas wala ka pang makatuluyan. Son. It's a you problem. It's a you problem. Ang ganda kasi merong isa na very effeminate na very feminine yung niya, yung gender expression niya, pero identifies pa rin as as a boy kasi nga boys like boys yung pangalan ng show. Tapos para siyang Hisman sa mechanics. But like parang nasa isa silang camp, I guess. Retreat, ganun. Oo, very retreat ang feels. Sa Mary Hill? Very retreat ang feels. Sa may Antipolo? Oo. Sa St. Michael's? Very that. Kasi ang dami, kasi parang may mga hills, ganyan. Tapos puro garden, yung mga yung mga locals kung saan sila nag first dates, ganyan. Tapos puro bulaklak, gawa ng tote bag. Basta parang parang retreat ang labas. Tapos meron silang yung bahay nila. Maliit lang. Tapos yun. Oo. Pero yun. Pero si Neo nga, very crushable siya, Parang, si Neo, oo. Para siyang batang Alaska. Oo. He's mixed. He mixed siya. Tapos si Gino, parang very daddy. Cute din actually yung isa yung isang moreno. Si sinong pangalan niya? Ito, wait. Hindi si Bobo. Reference. Iba sa hindi si Bobo yung isa. Yung artist. Hindi si Bobo. Huwag tayo sa Bobo. Kasi Bobo na. Ayaw natin nun. Baka doon ako mag-resonate. Sige. Baka tingnan mo yung picture. tingnan mo yung picture, Shipper Kevin. Tapos sabihan kita, panoorin ko. Oo. Basta yan. Cute yung isa, yung nasa pinaka-left. Isa Oo, si pangalan niya? Kuya. Minote ka yun. Shifeng. Oo. Tapos si Neo yung si Shifeng. Batang Alaska. Parang cute nga yung pinaka-left. Cute yung pinaka-left. Cute siya. Oo. Panoorin mo, nasa YouTube lang yung first episode. Oo. Shifeng. Oo. Kasi I will... Oo. Sino dyan yung Bobo? Ito. Tama. Here. Sino dyan? Yung nasa gitna. Yung isa pa moreno sa gitna. Parang cutie naman. Yan, yung gusto mo eh. Saka parang malaki yung paa. Ang cute paa pero niya. bobo. Actually, malaki yung niya. Parang big boned. But nakaka-excite. But like sobrang lapit sa Hisman yung Kasi natapos yung episode 1 na they're gonna make their calls na. Phone calls. Pero Hisman yung format. Very Hisman yung format. Oo. O nga pala, kasi malayo na siya sa Sparks Camp kasi walang host to. Oo. Sila lang din. Baka inspired by Hisman. Baka naman Taiwanese version. Taiwan ba to? Taiwan. Boys. The original production ng Gaga Ulala. But also, ginawa nila to, at least hindi winter. So, makita natin sila maghubad. If
If we do. Meron. Preview Okay. na sa OBB. Hindi ko napansin. Well. Ayun. Saan napupunta ang So, aking ayan. dyan? Diyan na, yan ang ating bakulitang iba. Wow, hindi tayo 2 hours sa Tidal na to. Ang bilis kasi ng disclaimer. Tama. Less than 1 minute. So, At least napaalalahanan natin sila. Yun ang important. Diba? Actually, so, parang si Kevin no, yung parang per DTI NCR. Yun nga, kaya siningit ko kanina. Oo. Very fat siya. Dapat ganun lagi, no? Charot. Wala na sila naintindihan. Oo. Anyway, yun na ating mga nagbabagong maklita at maklitang iba para sa linggong to na October 9 to October 22. Kaya ayan, ilayag nyo lang din ang inyong mga reaksyon. Kung meron kayong mga gustong ipalayag, sabihan nyo kami at The Shippers PH on Twitter, Instagram, Facebook, and Threads, and at Shippers PH naman on TikTok. And don't forget to follow and subscribe to us on Spotify and YouTube, and click the bell icon para notified kayo of every new episode. Yeah. Kasi bigla-bigla na yan. And lastly, don't forget to visit thebunkph.com to see all of the other shows na kasama namin sa The Bunk Collective. Yon. Yun na. At i-lightning round na rin natin to. Shipper, sino ang inyong ship of the week this week? Kasi ako, Mark Pawin. Ako si Mond. Si Mond, saka yung dibdib niya, iuumpong ko yung mukha ko. Paumpong ka sa kanya. Ikaw, Shipper Kevin. May wala, tinatawag na nanay. Oo. Kasi ship of the week ako, Kunya and John pa rin talaga. In fairness naman sa kanila. So anyway, yan na ang episode nito. Maraming salamat for listening and for watching. Shipper Kevin, ano? Wala. Ubus na po kami. Okay, kinig. We'll hear you and see you again on the next one. Ako si Shipper Actually, yun yung question. Sino? Yun lang. Sino? Ayan, ako Shipper VP. Sana maumpong na ako sa pader ng matauhan. Ako naman Shipper Kev na parang gusto lang manood ng Kong TV. Labo! Hindi ko alam. Ako naman Shipper Rai. Malapit na 1989 TV. Asintangang bakla. Paalam mga ka-shipper. Paalam. Stay away.